Ang kaluskos ng mga tuyong dahon ang unang pumukaw sa atensyon ni Alina. Mula sa kanyang kinauupuan sa ilalim ng lilim ng kanilang puno ng mangga, natanaw niya ang masayang pagtakbo ni Osas palapit sa kanya. Ang kanilang matapat na aspin na may daladalang kung ano sa bibig nito, isang maliit at puting papel. Osas, ano yan? Come here, boy. Malambing niyang tawag at kasabay nito ang pag-alon ng isang pamilyar na kagalakan sa kanyang dibdib. Sa loob ng 15 taon ng kanyang pagiging may bahay, ang mga simpleng sandaling tulad nito ang bumubuo sa kanyang perpektong mundo. Ang maaliwalas na hardin, ang tahimik na hapon, at ang walang kapantay na pagmamahal ng isang alaga. Lumapit si Osas at marahang inilapag sa kanyang paanan ang papel na bahagyang basa na dahil sa laway nito. Isang piraso ng scented paper sa tantiyan niya. Ngunit nang damputin niya ito, isang kakaibang amoy ang biglang kumalat sa hangin. Hindi ito ang amoy ng kanyang pabango. Ang sa kanya ay amoy ng mga bulaklak, banayad at matamis. Ang paboritong ibinibigay sa kanya ni Marco tuwing kanilang anibersaryo. Ang amoy na ito, iba, matapang, mamahalin, at may halong musk. Amoy ng isang babaeng hindi siya. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay sa kabila ng mainit na hangin ng hapon. Tinitigan niya ang papel na tila ba may nakasulat doong isang lihim na hindi niya mabasa. Saan ito nanggaling? Kanino ito? Itinaas niya ang kanyang tingin at pinagmasdan ang kabuuan ng kanilang tahanan. Isang modernong bahay na siya mismo ang nagdisenyo bago niya tuluyang iwan ang kanyang karera bilang arkitekto para maging full-time wife at ina. Ang bawat sulok nito ay simbolo ng kanyang pagmamahal at pagsasakripisyo. Ang bawat halaman sa hardin ay testimonya ng kanyang pag-aalaga. Perpekto, masaya, buo. Ngunit ang maliit na piraso ng papel na hawak niya ngayon ay tila isang lason na unti-unting kumakalat, nagbabantang sirain ang lahat ng kanyang itinayo. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Baka naman sa kapitbahay lang ito galing. Baka napulot lang ni Osas sa labas. Hindi niya dapat hinahayaang sirain ng isang walang kwentang bagay ang kanyang kapayapaan. Itinapon niya ang papel sa basurahan sa tabi niya, ngunit ang amoy nito ay tila naiwan, nakakapit sa kanyang mga daliri, sa kanyang isipan. Mama Lina, ready na po ang dinner. Tawag ng kanilang kasambahay mula sa pinto. Ngumiti si Alena, isang pilit na ngiti. Okay, Yaya, salamat. Pakisabi sa'yo, sir. Pababa na ako. Pumasok siya sa loob, hinugasan ng kanyang mga kamay na para bang sinusubukan niyang alisin ang alaala ng kakaibang pabango at naghanda para sa isang hapunan na bigla niyang naramdamang hindi na magiging kasing perpekto ng dati. Ang hapagkainan ay puno ng tawanan, o mas tamang sabihin, puno ng tawa ni Marco. And then, you know what Jimenez said? He actually thought our proposal was for the land in Nuvali, not in Tagaytay. I almost lost my mind. Pagkukwento ni Marco habang mahusay na hinihiwa ang kanyang steak. Si Marco de Leon ang kanyang asawa. Ang gwapo, matalino, at matagumpay na CEO. Ang lalaking dahilan kung bakit ang buhay niya ay naging isang fairy tale, sabi ng marami. Palagi siyang nakangiti, palaging may positibong enerhiya. Pero ngayong gabi, may kakaiba sa tunog ng kanyang mga tawa. O baka naman sa pandinig lang ni Alena? Talaga? But you closed the deal, right? Sagot ni Alena. Pilit na ipinapakita ang interes sa kanyang boses. Of course, darling. Have you ever known me to fail? Sagot ni Marco, sabay kindat sa kanya. Napangiti si Alena, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang isip niya ay lumilipad pabalik sa hardin, sa piraso ng papel, sa amoy na yon. Napatingin siya sa asawa. Sa damit nito, sa leeg, sa buhok. Hinahanap ang bakas ng pabangong yon, ngunit wala. Ang amoy ni Marco ay ang dati pa ring amoy, ang mamahaling aftershave
na paborito niya. "You're quiet tonight, love. Everything okay?" Tanong ni Marco. Biglang sumeryoso ang muka. "Okay lang?" Medyo napagod lang siguro sa pag-aayos ng mga halaman kanina. Pagsisinungaling niya. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang init ng palad nito ay ang pamilyar na init na nagpapakalma sa kanya sa loob ng maraming taon. "You should rest. Huwag mo masyadong pagurin ang sarili mo. You're my queen, remember? You should be relaxing in your castle." Muling bumalik ang nangiti sa mga labi ni Elena at sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang kaunting paggaan ng loob. Baliw lang siguro siya. Nag-overthink. Imposibleng may gawing masama si Marco. Mahal na mahal siya nito. Naalala niya ang kanilang huling anibersaryo. Dinala siya ni Marco sa isang private dinner sa tabi ng dagat. May mga kandila, may tumutugtog na violin, at may isang maliit na kahon na naglalaman ng paborito niyang pabango. "Para palagi kong maamoy ang pag-uwi ko sa'yo." Bulong nito sa kanya noon. Paano niyang pagdududahan ang isang lalaking ganoon ka-sweet at ka-thoughtful? Tinapos nila ang hapunan. Si Marco ay umakyat na sa kanilang home office para tapusin ang ilang trabaho. Si Elena naman ay nagpaiwan sa kusina, nagkunwaring tutulungan ang kanilang kasambahay. "Ma'am, ako na po rito. Magpahinga na po kayo," sabi ni Yaya. "Okay lang, Yaya. Gusto ko lang maglakad-lakad muna saglit. Medyo nabusog ako." Lumabas siya patungo sa garahe. Tahimik at madilim. Tanging ang ilaw mula sa kusina ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Lumapit siya sa sasakyan ni Marco, isang mamahaling itim na SUV. Nanginginig ang kamay niya habang kinukuha ang spare key mula sa lalagyan ng sapader. "Para saan ba ito, Elena? Ano ang inaasahan mong makita?" Saway niya sa sarili, pero hindi niya mapigilan ang sarili. Para siyang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay, ginagalaw ng isang puwersang hindi niya maintindihan, isang masamang kutob na kumakain sa kanyang katinoan. Ang click ng pagbukas ng pinto ng sasakyan ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Sumakay siya sa passenger seat. Ang amoy ng leather at ng pamilyar na aftershave ni Marco ang sumalubong sa kanya. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Ngunit ngayon ay tila may halong panlilinlang. Binuksan niya ang glove compartment. Walang kakaiba. Mga papeles lang ng sasakyan, isang luma at hindi pa nababasag na bote ng tubig, at ilang resibo mula sa gasolinahan. Isinara niya ito ng marahan. Sunod niyang tiningnan ang mga side pockets sa pinto. Mga lumang tissue at ilang barya lang ang laman. Huminga siya ng malalim. Siguro ay tama na. Siguro ay kailangan na niyang tigilan ang kahibangang ito. Bababa na sana siya nang mapadako ang kanyang tingin sa sahig, sa ilalim ng upuan ng driver. May kung anong nagtulak sa kanya na yumuko. Pinagana niya ang flashlight ng kanyang cellphone. Ang maliit na sinag ng liwanag ay gumagapang sa madilim na sahig. At doon, nakasiksik sa pagitan ng riles ng upuan at ng carpet, may isang bagay na bahagyang kumikinang. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot iyon. Malambot, makinis. Hinila niya ito palabas. Isang scarf, gawa sa sutla, kulay burgundy. Isang eleganteng piraso ng tela na siguradong hindi sa kanya. Dahan-dahan niyang itinaas ito patungo sa kanyang ilong. Hinayaan niyang langhapin ang amoy na nakakapit dito at halos manikip ang kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Iyon ang amoy. Ang matapang, mamahalin, at hindi niya makalimutang pabango mula sa papel na dala ni Osas kanina. Walang duda, nabitawan niya ang scarf na para siyang napaso. Bumagsak ito sa kanyang kandungan na tila isang makamandag na ahas. Nanginginig ang kanyang buong katawan at ang hangin sa loob ng sasakyan ay biglang naging mabigat at halos hindi na siya makahinga. Ang lahat ng pagtatanggol na itinayo niya sa kanyang isipan para kay Marco. Ang mga alaala, ang mga pangako, ang larawan ng perpektong pagsasama ay gumuho sa isang iglap.
Ang perpektong mundo ni Elena Reyes ay nagsimula ng mabasag at ang lahat ay nakumpirma dahil sa isang piraso ng sutla. Hindi alam ni Elena kung gaano siya katagal na nakaupo sa loob ng madilim na sasakyan. 10 minuto? 30? Ang tanging alam niya ay ang bigat ng scarf na nasa kanyang mga kamay at ang lamig na gumagapang sa kanyang buong katawan. Dahan-dahan na parang isang robot, ibinalik niya ang scarf sa ilalim ng upuan kung saan niya ito natagpuan. Kailangan niyang itago ang ebidensya. Hindi pa niya alam kung para saan o kung bakit. Ngunit iyon ang sinasabi ng kanyang instinct. Bumaba siya ng sasakyan at isinara ang pinto nang walang anumang ingay. Ibinalik niya ang susi sa pinagkuhanan nito. Bawat galaw niya ay kalkulado, tahimik, na tila ba ayaw niyang gisingin ang isang natutulog na halimaw, ang halimaw na natutulog sa kanilang kwarto, sa kanilang kama. Pagpasok niya sa bahay, ang bawat pamilyar na bagay ay tila naging estranghero. Ang portrait nila ni Marco na nakasabit sa dingding, kung saan sila'y masayang magkayakap, ay tila isang pangungutya. Ang buong bahay, na dati kanlungan ng kanyang kaligayahan, ay biglang naging isang malamig na bilangguan. Umakyat siya sa kanilang silid. Naroon si Marco, mahimbing na natutulog, bahagyang humihilik. Ang tunog na dati nagpapatulog sa kanya ay ngayon, parang pako na tumutusok sa kanyang mga tainga. Pinagmasdan niya ang mukha ng kanyang asawa. Ang perpektong mukha. Ang mukha ng isang sinungaling. Humiga siya sa kanyang gilid ng kama. Maingat na hindi ito gumalaw. Nakatalikod siya kay Marco, nakatitig sa dilim, habang ang mga imahe ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang papel, ang pabango, ang scarf. Pinilit niyang paniwalain ang sarili na baka may ibang paliwanag. Baka naiwan lang ng isang kliyente sa sasakyan. Baka regalo para sa kanya na hindi pa naibibigay. Ngunit sino ang niloloko niya? Ang amoy ng pabango ay amoy ng isang babae. At ang sutlang scarf ay hindi kailanman naging estilo niya. Hindi siya nakatulog. Hinintay niya lang na mag-umaga. Habang ang bawat pagtibok ng orasan ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Nang unang sinag ng araw ay tumama sa bintana, naramdaman niya ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Hindi niya kaya itong mag-isa. Marahan siyang bumangon at nagtungo sa banyo, dala ang kanyang cellphone. Kinuha niya ang scarf mula sa laundry basket kung saan niya ito pansamantalang itinago. Kailangan niya ng isang tao. Isang taong mapagkakatiwalaan niya ng buong puso. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang isang pangalan sa kanyang contacts, Katrina. Ang kanyang best friend, ang kanyang kapatid sa ibang ina, ang saksi sa kanilang kasal, ang ninang ng kanilang mga anak kung sakaling nagkaroon sila. Nagring ito ng 2 beses bago sumagot. Hello? Best? Ang aga mo namang tumawag. May problema ba? Ang inaantok ngunit nag-aalalang boses ni Katrina ang narinig niya mula sa kabilang linya. At doon na bumigay si Elena. Humagulgol siya, isang tunog na pinipigilan niya buong gabi. Kat, hirap niyang sabi sa gitna ng pag-iyak. Pumunta ka dito. Please, kailangan kita. Elena, anong nangyari? Umiiyak ka ba? Okay. Papunta na ako. Don't move. I'm on my way. Hindi nagtagal. Narinig na ni Elena ang busina ng sasakyan ni Katrina sa labas. Sakto namang kalalabas lang ni Marco para pumasok sa trabaho. Nagpaalam ito sa kanya ng isang halik sa pisngi. Isang halik na halos ikaduwal ni Elena. Love you, sabi pa nito bago umalis. Hindi sumagot si Elena. Pagkaalis ni Marco, pinapasok niya si Katrina. Agad siyang niyakap nito ng mahigpit. Best, anong nangyari? Pinag-alala mo ako, sabi ni Katrina. Puno ng pag-aalala ang muka. Hindi sumagot si Elena. Inabot niya lang ang nanginginig niyang kamay at ipinakita ang hawak niyang scarf.
Tinitigan ito ni Katrina. Ano to? Scarf mo? Ang ganda ah. Umiling si Alena. Muling nangingilid ang mga luha. Amuin mo. Kinuha ito ni Katrina. Bahagyang nagtataka at inilapit sa kanyang ilong. Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa pagtataka, naging pagkabigla at pagkatapos ay naging isang malamig na galit. Hindi sa'yo to, sabi niya. Hindi isang tanong, kundi isang statement. Saan mo to nahanap? Sa kotse ni Marco sa ilalim ng upuan niya, sagot ni Alena, at tuluyan nang bumuhos ang kanyang mga luha. Walang hiya siya. Bulalas ni Katrina. Ang boses niya ay puno ng galit na para bang siya ang personal na naagrabyado. Niyakap niya muli si Alena. Shh! Tahan na. Nandito lang ako. Ilabas mo lahat. Sa loob ng kusina, habang nakaupo sila sa harap ng 2 tasang kape na hindi naman nila ginagalaw, ikinuwento ni Alena ang lahat. Mula sa papel na dala ni Osas hanggang sa paghahanap niya sa sasakyan. Si Katrina ay tahimik lang na nakikinig. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay kay Alena. Nagpapakita ng buong suporta. May napapansin ka bang kakaiba sa kanya lately? Pest? Malumanay na tanong ni Katrina matapos magkwento ni Alena. Madalas bang mag-overtime? Laging hawak ang cellphone? Napaisip si Alena. Oo, madalas siyang gabihin, sabi niya, dahil sa bagong project. At ang cellphone niya, palagi niyang dinadala kahit saan siya magpunta, kahit sa banyo. Tumango-tango si Katrina na tila kinukumpirma ang isang bagay sa kanyang isipan. Huminga siya ng malalim. Alam mo, ayoko sanang magsalita. Ayokong maging praning ka. Pero ano Kat? Sabihin mo na. Pagmamakaawa ni Alena. Naalala ko lang kasi, dati, sa isang event ng company nila, lagi niyang binabanggit yung bagong hire nila sa marketing. Maganda daw, matalino, parang walking doll. Isabel. Isabel yata ang pangalan? Isabel Garcia. Isabel Garcia. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang pangalan sa isipan ni Alena. Isang pangalang hindi niya kilala. Ngunit ngayon ay parang isang sumpa. Teka best, sabi ni Katrina. Kinuha ang laptop ni Alena mula sa counter. Tingnan natin, may online access ka ba sa credit card statements niya? Nanginginig na nag-type si Alena ng username at password. Habang naglo-load ang page, halos hindi siya makahinga. At nang lumabas ang mga transactions, agad na itinuro ni Katrina ang isang linya. Seda Vertis North, last week. Dinner for 2, almost 5,000 pesos. At heto pa, 2 weeks ago, parehong hotel. May charge para sa isang room. Napahawak si Alena sa kanyang bibig. Ang hotel na yon, malapit lang sa opisina nila Marco. Hindi, baka may meeting lang siya doon, sabi ni Alena. Isang mahinang pagtatangka na ipagtanggol ang asawa at ang sarili niyang katinuan. Hindi sumagot si Katrina. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-scroll. Pagkalipas ng ilang sandali, iniharap niya ang screen kay Alena. Isang litrato mula sa Instagram page ng kumpanya ni Marco. Isang group picture mula sa huling corporate event nila. Nasa gitna si Marco nakangiti. At sa tabi niya, napakalapit, ay isang napakagandang babae na may mahabang buhok, nakangiti rin. Ang kamay ni Marco ay nakapatong sa likod ng babae, bahagyang mababa sa baywang nito. Siya si Isabel, mahinang sabi ni Katrina. Tinitigan ni Alena ang litrato, ang saya sa mukha nilang dalawa. Ang pagiging komportable nila sa isa't isa. Ang kamay ni Marco. Ibinaba ni Katrina ang cellphone. Tumingin siya kay Alena na may lungkot sa mga mata. Ayokong maniwala dito, Alena. Pero, posible kaya? Ang mga luha ay natuyo na. Pinalitan ito ng isang kakaibang lamig na gumapang sa buong sistema ni Alena. Ang malambot na pighati ay dahan-dahang tumigas at naging isang matibay na galit.
Sa loob ng 2 araw, para siyang multo sa sarili niyang pamamahay. Ngumingiti siya kay Marco, inaasikaso ang mga pangailangan nito, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang plano ang nabubuo. Ang kusina, na dati sentro ng init at pagmamahal sa kanilang tahanan, ay naging war room nila ni Katrina. Sa ibabaw ng lamesa, sa halip na mga bulaklak, ay nakalatag ang printout ng credit card statements, ang litrato ni Marco at Isabel, at ang tanging piraso ng ebidensya, ang scarf na gawa sa sutla, nakasilid sa isang ziplock bag na para bang isang specimen sa isang crime lab. Hindi sapat ang mga ito, Alena. Seryosong sabi ni Katrina habang nakaturo sa mga papel. Circumstantial evidence lang lahat. Pwede niyang sabihin na business meeting lang ang sa hotel. Pwede niyang itanggi ang scarf. Ang kailangan natin ay mahuli sila. Sa akto. Ang mga salitang mahuli sila sa akto ay tila isang malakas na sampal na gumising sa huling bahagi ng natutulog na pag-asa sa puso ni Alena. Iyon na iyon, ang katotohanan. Ngunit sa halip na masaktan, naramdaman niya ang pag-akyat ng determinasyon. Anong gagawin ko? Tanong ni Alena. Ang boses niya ay walang bahid ng pag-iyak, malamig, matalas. Maghintay tayo? Sagot ni Katrina. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng stratehiya. Magkakamali yan ulit. At sa oras na mangyari yon, handa tayo. Hindi na sila naghintay ng matagal. Kinagabihan, habang naghahapunan, ibinagsak ni Marco ang balita. Darling, I'm sorry, pero kailangan kong pumunta ng Batangas bukas. Bigla ang site inspection. Overnight lang naman. Pinilit ni Alena na panatilihing normal ang kanyang reaksyon. Tumingin siya sa kanyang asawa. Pinag-aaralan ang bawat galaw nito. Ang paraan ng pagngiti niya ay tila mas malapad kaysa karaniwan. Ang paraan ng paghawak niya sa kubyertos ay may kaunting panginginig. O baka naman imahinasyon niya lang yon. Biglaan naman yata, sabi ni Alena. Siniguradong natural ang tunog ng kanyang boses. Super biglaan nga, love. Pasensya na. Babawi ako sa'yo. I promise. Dinner sa paborito mong restaurant pagbalik ko. Sabi ni Marco. Sabay abot sa kamay niya at pinisili ito. Ang dating nagpapakilig sa kanyang haplos ay ngayon. Parang yelo na dumadampi sa kanyang balat. Ngumiti lang si Alena at tumango. Okay, sige. Mag-iingat ka. Sa loob-loob niya, sumisigaw ang kanyang puso. Sinungaling. Kinabukasan, hinatid niya sa pinto si Marco. Nagpaalam ito gaya ng dati. Isang mabilis na halik sa labi. Nang isara ni Alena ang pinto, napasandal siya rito at napapikit. Ang lasa ng kanyang halik ay lasa ng kasinungalingan. Agad niyang tinawagan si Katrina. Ngayong gabi, sabi lang niya sa telepono. Got it, sagot ni Katrina. May pinsan akong pulis, Alena. Kakausapin ko siya, hindi para manggulo, kundi para lang masigurong protektado ka at legal ang lahat ng gagawin natin. Para may witness tayo na may awtoridad. Ang ideya ni Katrina ay nagbigay ng kaunting kapanatagan kay Alena. Pakiramdam niya ay hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Mayroon siyang kaibigan. Mayroon siyang batas sa kanyang panig. Kinagabihan, nagsuot si Alena ng simpleng itim na damit at pantalon. Itinali niya ang kanyang buhok. Walang bakas ng dating Alena na palaging nakaayos. Ang babaeng nasa salamin ngayon ay isang sundalo na papasok sa isang giyera. Nakatanggap siya ng text mula kay Katrina. Nasa lobby na kami ng SEDA. Dito na rin dumaan ang sasakyan niya. Confirmed. Sumakay si Alena sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa maniba. Sinundan niya ang pamilyar na daan patungo sa hotel. Ang mga ilaw ng syudad na dati nakakabighani sa kanya ay ngayon tila mga matang mapanghusga. Bawat metro na papalapit sa hotel ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Ito na ang punto kung saan wala nang atrasan.
Sa sandaling pumasok siya sa hotel na yon, anuman ang kanyang matuklasan, ang buhay na kilala niya sa loob ng 15 taon ay magwawakas na. Pinarada niya ang kanyang sasakyan sa di kalayuan at naglakad patungo sa lobby ng hotel. Nakita niya agad si Katrina, nakatayo sa isang sulok, kasama ang isang lalaking matangkad, malinis ang gupit, at seryoso ang mukha. Alina, salubong sa kanya ni Katrina. "This is my cousin, Officer De La Cruz." "Ma'am," sabi ng lalaki, sabay tango. "Kat, nakuha ko na ang room number. Naka-check-in sa pangalan ni Mr. De Leon." Ang bawat salita ay parang isang dagok sa dibdib ni Alena. Totoo na talaga. "Salamat sa tulong mo, sir." Halos pabulong na, sabi ni Alena. "Huwag kayong mag-alala. Ma'am, sasama ako sa inyo sa taas. Titingnan lang natin ang sitwasyon. Ang mahalaga ay maging kalmado kayo," sabi ng opisyal sa isang boses na puno ng awtoridad. Ang presensya ng pulis at ang determinadong mukha ni Katrina ang nagbigay sa kanya ng lakas para humakbang. Sumakay sila sa elevator. Bawat palapag na kanilang nilalagpasan ay tila isang pagbilang patungo sa katapusan. Ang katahimikan sa loob ng elevator ay nakakabingi. Ang tanging naririnig ni Alena ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Nakarating sila sa 14 na palapag. Ang hallway ay natatakpan ng malambot na carpet na tila nilalamon ang bawat tunog ng kanilang mga yapak. Huminto sila sa tapat ng isang pinto. Room 1408. Tumingin si Officer De La Cruz kay Alena. "Ready na po ba kayo, ma'am?" Tumingin si Alena kay Katrina na tumango sa kanya. Ang mga mata nito ay nagsasabing, "Kaya mo yan." Ang lahat ng hangin sa mundo ay tila nawala. Huminga si Alena ng napakalalim, pinipilit na punuin ang kanyang mga baga. Ang lahat ng sakit, galit at pagtataksil ay nagtipon sa kanyang kamao. Itinaas niya ang kanyang kamay. Nanginginig ito, ngunit determinado. At kumatok siya. 3 beses. Malakas, malinaw. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway na parang isang hatol. Ang 3 katok sa pinto ng room 1408 ay hindi lang basta tunog. Iyon ay isang deklarasyon, isang hatol. Sa bawat segundong lumipas sa katahimikan ng pasilyo, nararamdaman ni Alena ang pag-akyat ng isang malamig na kapangyarihan sa kanyang mga ugat. Nawala na ang kaba, nawala na ang takot. Ang natira na lang ay ang nagyayelong determinasyon ng isang babaeng handa nang harapin ang pinakamasakit na katotohanan. Narinig nila ang mahinang kaluskos mula sa loob, sinundan ng tunog ng pagbukas ng trangka. Ang click na yon ay tila hudyat ng pagsisimula ng pagtatapos. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Sa siwang nito, sumilip ang mukha ni Marco. Ang kanyang buhok ay basa pa at nakasuot lamang siya ng puting tuwalya na nakapulupot sa kanyang baywang. May bakas ng pagkainis sa kanyang mukha na tila naistorbo sa isang mahalagang sandali. "Sino ba yan?" Ang mga salita ay namatay sa kanyang lalamunan nang tuluyan ng bumukas ang pinto at makita niya kung sino ang nasa labas. Nakita ni Alena ang pagbabago. Nakita niya ang bawat maliit na detalye nito. Ang pagkainis na naging pagkalito. Ang pagkalito na naging pagkabigla. At ang pagkabigla na naging isang dalisay, puting-puti, at hindi maikakailang sindak. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ngunit walang boses na lumalabas. Sa sandaling iyon, sa harap ng takot ng kanyang asawa, naramdaman ni Alena ang isang kakatuwang pagtatagumpay. Huli ka. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagtagal kay Marco. Mabilis itong lumipat, dumaan sa balikat ng kanyang asawa at tumago sa loob ng maluwag na kwarto ng hotel. Hinahanap niya ang anino ng isang babaeng bata at maganda. Hinahanap niya si Isabel at meron nga siyang nakita, isang babae. Nakatalikod ito, nakasuot ng isang makintab na silk robe na kulay burgundy, ang kulay ng alak,
ang kulay ng pagtataksil. Nakatayo ito sa harap ng malaking bintanang salamin. Tila pinagmamasdan ang kumikinang na tanawin ng syudad sa gabi. Ngunit may mali. May isang bagay na hindi tumutugma sa larawang binuo ni Alena sa kanyang isipan. Ang buhok ng babae. Hindi ito itim at tuwid. Ito ay may bahagyang kulot sa dulo at kulay kastanyas. Ang tindig. Ang paraan ng pagtayo. Pamilyar. Isang pamilyar na nakakapanindig balahibo. Tila naramdaman ng babae ang kanyang titig. Dahan-dahan itong nagsimulang lumingon. Ang bawat galaw nito ay mabagal. Sinasadya na para bang isa itong aktres sa isang entablado, tinitiyak na ang lahat ng mata ay nasa kanya para sa kanyang pinakamahalagang eksena. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Alena, ngunit hindi na dahil sa galit. Dahil na ito sa isang bagong damdamin na gumagapang sa kanya, isang nakakaparalisang pagkalito. Nang tuluyan ng humarap ang babae, isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiting hindi niya pa kailanman nakita rito. Isang ngiting mapanlait, puno ng kasamaan at nagdiriwang. At bumagsak ang mundo ni Alena. Ang babaeng iyon na nakasuot ng robe na kapareho ng kulay ng scarf na kanyang natagpuan, ang babaeng kasama ng kanyang asawa sa kwartong ito, ang babaeng dahilan ng kanyang paghihirap, ay si Katrina, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang kapatid, ang kanyang kakampi, isang pangalan na gumiba sa pundasyon ng kanyang mundo. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang kanyang isip ay sumisigaw, naghahanap ng lohika, ng paliwanag, ngunit wala itong makita. Sa desperasyon, lumingon siya sa Katrina na nakatayo sa kanyang tabi. Umaasang ang lahat ay isang masamang panaginip. Ngunit ang mukha ng Katrina sa kanyang tabi ay nagbago na rin. Ang nag-aalalang ekspresyon ay napalitan ng parehong malamig at mapanuyang ngiti. At doon niya naintindihan, ang lahat ay isang malaking bitag. Sa wakas, Alena, ang boses ni Katrina ay isang laso na bumulong sa kanyang tainga. Nakarating ka rin. Kanina ka pa namin hinihintay. Ang bawat salita ay isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Alena. Ang pag-aalala, ang mga yakap, ang mga payo, lahat ay isang pag-arte. Isang perpektong pagganap sa isang dula na siya pala ang walang kamalay-malay na biktima. Tila isang hangin, nilagpasan siya ni Katrina. Naglakad ito papasok sa kwarto na para bang siya ang reyna na bumabalik sa kanyang trono. Walang pag-aalinlangan, walang hiya. Sa harap mismo ni Alena, ipinulupot ni Katrina ang kanyang mga braso sa baywang ni Marco, na nanatiling parang estatwa sa pintuan. Ipinatong ni Katrina ang kanyang ulo sa balikat ni Marco, isang galaw ng pag-aangkin na sumunog sa kaluluwa ni Alena. Si Marco, ang kanyang asawa, ay hindi man lang gumalaw. Nakatitig lang ito kay Alena. Ang mga mata ay puno ng pagkakasala, ngunit walang lakas na kumawala sa pagkakayakap ni Katrina. Isang duwag, isang taksil. Sa huling hibla ng kanyang pag-asa, ibinaling ni Alena ang kanyang mga mata sa lalaking nagpakilalang Officer De La Cruz. Naghahanap siya ng tulong, ng sagot, ng kahit anong magsasabing hindi totoo ang lahat ng ito. Ngunit ang lalaki ay nagkibit balikat lang, isang kilos na puno ng pagkawalang bahala. Mukhang tapos na ang trabaho ko rito, sabi nito sa isang formal at malamig na boses. Family matter na to. At sa mga salitang iyon, tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo sa pasilyo. Ang tunog ng kanyang mga sapatos ay tila ang huling pako sa kabaong ng katotohanan. Naiwan si Alena. Nakatayo sa tapat ng bukas na pinto, isang estranghero na sumisilip sa kanyang sariling impyerno. Ang sahig na kinatatayuan niya ay tila naging malambot na putik. Ang mga tunog sa paligid ay unti-unting humina.
napalitan ng isang nakabibinging ugong sa loob ng kanyang ulo. Ang mga ilaw sa pasilyo ay nagsimulang manlabo, na para bang tinitingnan niya ang lahat mula sa ilalim ng tubig. Ang huli niyang nakita ay ang kamay ni Katrina na may pulang-pulang mga kuko na humawak sa pinto. At sa huling pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Ang kay Alena ay puno ng nawasak na pagtitiwala at ang kay Katrina ay puno ng nagyayelong tagumpay. At isinara nito ang pinto. Ang malakas na click ng pagsasara ng pinto ay ang tanging tunog na bumasag sa katahimikan. Isang tunog na nagsasabing tapos na. Tapos na ang lahat. Nawala ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Hindi siya bumagsak ng mabilis. Dahan-dahan siyang napaluhod sa malambot na carpet ng pasilyo na para bang ang bigat ng buong mundo ay biglang ipinatong sa kanyang mga balikat. Wala ng luha, wala ng galit. Tanging ang isang malawak, malamig, at nakakabaliw na kawalan. Ang pagkaluhod ni Alena sa pasilyo ay hindi nagtagal. Ang pinto ng room 1408 ay muling bumukas. Hindi si Marco ang lumabas, si Katrina. Hinila siya nito patayo sa braso. Ang pagkakahawak ay walang bahid ng pag-aalala, kundi puno ng puwersa. Tumayo ka dyan, Alena. Huwag kang gumawa ng eksena dito. Pumasok ka. Itinulak siya ni Katrina papasok sa kwarto at muling isinara ang pinto. Ang click ng trangka sa pangalawang pagkakataon ay tila isang selyo sa kanyang tadhana. Nasa loob na siya ng hawla ng mga ahas. Ang silid ay maluwag at mamahalin, ngunit para kay Alena, ang hangin sa loob ay mabigat at nakakamatay. Si Marco ay nakatayo pa rin malapit sa pinto. Nakatapis pa rin ng tuwalya, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang kanyang dating matipunong tindig ay tila nabawasan. Para siyang isang batang nahuli sa pagnanakaw. Si Katrina naman ay kabaligtaran. Mayabang itong naupo sa gilid ng kama na para bang siya ang nagmamay-ari ng lugar. Ipinagkrus nito ang kanyang mga binti. Dahilan para bahagyang bumukas ang kanyang silk robe at ilantad ang kanyang makinis na hita. Tumingin ito kay Alena mula ulo hanggang paa na may halong pangiinsulto. Ang pananahimik ay binalot ng isang kuryenteng hindi nakikita. Sa wakas, pagkatapos ng tila isang walang hanggang sandali, nahanap ni Alena ang kanyang boses. Hindi ito isang sigaw, isa itong mahinang bulong, basag at puno ng hindi makapaniwalang sakit. Bakit? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Katrina. Kat, bakit? Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Katrina. Hindi ito ang masayang tawa na kilala ni Alena. Ito ay malamig, matalas at puno ng lason. Bakit, Alena? Pag-uulit nito na tila ninanamnam ang bawat salita. Dahil sa loob ng 20 taon, pagod na akong maging anino mo. Ang anino ng perpektong Alena. Ang perpektong anak, ang perpektong arkitekto, at syempre, ang perpektong asawa. Bawat salita ay isang sampal. Habang ikaw, masayang-masaya sa paglalaro mo ng bahay-bahayan sa mansyon mo, patuloy ni Katrina, tumatayo at dahan-dahang lumalakad palapit sa kanya. Habang abala ka sa pagdidilig ng mga halaman mo, ako, kailangan kong pakinggan ang lahat ng kwento mo tungkol sa perpektong buhay mo. Kailangan kong ngumiti. Kailangan kong magpanggap na masaya ako para sa'yo. Pero sa loob-loob ko, isinusumpa ko ang bawat hibla ng pagkatao mo. Napaurong si Alena, na para bang ang mga salita ni Katrina ay may pisikal na bigat na tumutulak sa kanya. Lahat ng meron ka, dapat sa akin, sabi ni Katrina. Ang kanyang boses ay naging isang galit na bulong. Ang scarf? Siyempre ako ang nag-iwan yan sa kotse. Si Isabel, isa lang siyang kawawang bata na ginamit namin para lituhin ka. Ako ang nagplano ng lahat, Alena. Bawat hakbang. At alam mo ba kung ano ang pinakamasarap sa lahat?
Lumapit pa ito at bumulong sa kanyang tainga. Ikaw pa mismo ang humingi ng tulong sa akin para wasakin ang sarili mong buhay. Doon na sumabog ang lahat. Ang sakit ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Ibinagsak ni Alena ang kanyang tingin kay Marco na hanggang na ngayon ay nananatiling tahimik sa isang sulok. At ikaw! Sigaw ni Alena. Ang kanyang boses sa wakas ay nabuhusan ng lakas. Pumayag ka sa kabaliwang ito? Pinanood mo siyang manipulahin ako? Pinagtawanan ninyo akong dalawa? Sa wakas nag-angat ng tingin si Marco. Ngunit walang pagsisisi sa kanyang mga mata. Tanging pagkainis at pagtatanggol sa sarili. Alena, hindi mo naiintindihan. O, matagal na tayong may problema. Masyado kang naging abala sa bahay na. Yan, sa hardin mo? Sa pagiging perpekto. Nakalimutan mo na ako. Nakalimutan mo nang maging asawa. Sinungaling! Isinigaw ni Alena. Ibinigay ko ang lahat sa'yo. Iniwan ko ang karera ko para sa'yo. Para sa pamilyang ito. At sino ang nagsabi sa'yong gawin mo yon? Ganti ni Marco. Choice mo yan, Alena. Huwag mong isumbat sa akin ngayon. Ang mga salitang yon ang huling dagok. Isang katotohanang hindi na niya kayang tanggapin. Tumalikod si Alena. Hindi na niya kayang tingnan ang dalawang taong sumira sa kanya. Naglakad siya palabas ng pinto nang walang lingon-likod. Ang kanyang pag-uwi ay malabo sa kanyang alaala. Ang alam lang niya ay ang nag-uumapaw na galit na nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na lakas. Pagdating niya sa bahay, hindi siya umiyak, hindi siya napaupo. Umakyat siya sa kanilang kwarto. Binuksan niya ang walk-in closet ni Marco at isa-isa, kinuha niya ang mga mamahaling damit nito, ang mga suit, ang mga polo, ang mga sapatos. Hinagis niya ang lahat sa gitna ng kanilang silid. Kinuha niya ang gunting sa kanyang drawer at sinimulang gutayin ang bawat isa. Walang tigil, walang awa. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating si Marco. Alena, anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Sigaw nito nang makita ang nagkalat na sirang damit. Humarap si Alena. Hawak pa rin ang gunting. Ang kanyang dibdib ay umaakyat baba sa tindi ng galit. Umalis ka, sabi niya sa isang boses na malamig at mapanganib. Umalis ka sa pamamahay ko. Pamamahay mo? Bahay ko rin to. Hindi na ngayon, sagot ni Alena. Lahat ng taksil at ahas, walang lugar dito. Lumayas ka. Nagsimula ang pinakamalakas na sigawan sa kasaysayan ng kanilang pagsasama. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nagpatalo si Alena. Bawat insulto ni Marco ay sinasagot niya ng mas matinding katotohanan. Bawat pagtanggi nito ay binabangga niya ng sakit na ipinaramdam nito sa kanya. Sa huli, pagod at talunan, kinuha ni Marco ang isang bag at nagsimulang mag-impake ng mga natirang gamit. Bago siya umalis, humarap siya kay Alena. Ang muka ay puno ng pagbabanta. Pagsisisihan mo to, Alena. Tandaan mo yan. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto sa ibaba at ang pag-alis ng sasakyan nito, doon lamang bumigay ang kanyang lakas. Napasandal siya sa pader. Dahan-dahang dumausdos paupo sa sahig, sa gitna ng mga gutay-gutay na damit na simbolo ng kanyang nawasak na buhay. At doon, sa katahimikan ng kanyang malaki at biglang naging malungkot na bahay, humagulgol si Alena. Umiyak siya para sa kanyang 15 taon na sinayang. Umiyak siya para sa isang pagkakaibigang puno ng lason. Umiyak siya para sa sarili niyang katangahan. Nang matuyo na ang kanyang mga luha, kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan sana ang kanyang abogado. Ngunit isang email notification ang unang lumabas sa kanyang screen mula sa bangko. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nabasa. Dear Mr. and Mrs. De Leon, this is to inform you that per the request of the primary account holder, Mr. Marco De Leon, your joint savings and checking accounts have been temporarily frozen, effective immediately. Nabitawan niya ang cellphone. Hindi lang siya iniwan. Hindi lang siya niloko.
Sinigurado ni Marco na wala siyang kahit anong mapanghahawakan. Ang tunog ng nagriring na cellphone ang pumunit sa katahimikan ng inuupahang condo unit. Napabangon si Marco mula sa pagkakasandal sa sofa. Ang screen ay nagpapakita ng isang pangalang hindi rehistrado, ngunit alam na alam niya kung kanino galing ang numero. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Sinulyapan niya si Katrina na kasalukuyang nasa banyo. Huminga siya ng malalim bago sagutin ang tawag. Hello? Pilit niyang pinakalma ang kanyang boses. Mr. De Leon. Isang malamig at walang emosyong boses ang tumugon mula sa kabilang linya. Mr. Chua sends his regards. He is wondering about your investment. Nagtiim ang bagang ni Marco. I told your boss I just need a little more time. May inaayos lang ako. Time is a luxury, Mr. De Leon. A luxury you no longer have. Sabi ng boses. 2 days. Mr. Chua wants his 5 million pesos. Or else, we might have to pay a visit to your beautiful house in Quezon City. I heard your wife is a very beautiful woman. It would be a shame if something unfortunate were to happen. Ang pagbabanta ay malinaw. Hindi ito isang biro. Huwag ninyong isasali ang pamilya ko dito. Nanggigigil na sabi ni Marco. Then pay. 2 days. At ibinabana ng lalaki ang tawag. Ibinato ni Marco ang cellphone sa sofa sa tindi ng galit at takot. 5 milyon. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera sa loob ng 2 araw? Ang lahat ng kanyang pera ay nakatali sa mga deal na hindi pa natutuloy. At ang malaking bahagi nito ay nailibing na niya sa mga talo sa kasino. Sakto namang lumabas si Katrina mula sa banyo. Nagpupunas ng kanyang buhok gamit ang isang tuwalya. Sino yon? Tanong nito. Napansin ang tensyon sa mukha ni Marco. Wala. Wrong number. Mabilis na sagot ni Marco. Ayaw niyang malaman ni Katrina ang lalim ng problemang kinakaharap niya. Para kay Katrina, siya ang makapangyarihang CEO na may kontrol sa lahat. Isang imaheng kailangan niyang panindigan. Sigurado ka? Tanong ni Katrina. Tinitingnan siya ng may pagdududa. Bakit namumutla ka? At ano na ang plano mo kay Alena? Nag-freeze na ang accounts, so ano na? Hayaan mo siya, sagot ni Marco. Pilit na ipinapakita ang kumpiyansa. Bigyan mo ng 1 linggo. Babalik yun na umiiyak. Hindi yun sanay na walang pera. Hindi niya kayang mabuhay nang wala ako. Dapat lang, sabi ni Katrina. Naupo sa tabi niya at ipinulupot ang braso sa kanyang leeg. Pagkatapos ng lahat ng ginawa natin, dapat lang na mapunta sa atin ang lahat. Pero, Marco, paano kung hindi siya bumalik? Paano kung mag-file siya ng annulment at habulin ang assets mo? Hindi mangyayari yun, maring sabi ni Marco. Masyado siyang mahina para gawin yon. Ngunit sa loob-loob niya, hindi siya sigurado. Ang Alena na nakita niya sa hotel at ang Alena na nagtapon sa kanya palabas ng bahay ay hindi na ang Alenang kilala niya. May apoy sa mga mata nito na ngayon lang niya nakita. Kinagabihan, habang si Katrina ay abala sa panonood ng TV, binuksan ni Marco ang kanyang laptop. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang manipulahin ang mga financial reports ng kumpanya bago pa may makahalata. Tinitigan niya ang mga spreadsheet, mga numero, mga pangalan ng shell companies, mga peking invoices. Dati, ang mga ito ay parang isang laro lang sa kanya. Ngayon, ang mga ito ay parang mga rehas na bakal na unti-unting nagsasara sa paligid niya. Sinubukan niyang ilipat ang mga pondo, itago ang mga transaksyon, ngunit masyado nang malaki ang butas. Ang bawat galaw niya ay nagiiwan ng digital trail. Napahilamos siya sa kanyang mukha sa tindi ng frustrasyon. Bakit ba siya umabot sa puntong ito? Bigla, naalala niya ang araw na nagsimula ang lahat. Ang araw na binuksan nila ang De Leon Realty. Hindi pa ito De Leon Realty noon. Isa lang itong maliit na opisina na may 3 empleyado. Ang puhunan, galing sa pamilya ni Alena. Ang kanyang biyenan,
Isang retiradong engineer ang naniwala sa kanyang potensyal. Ipinagkatiwala nito sa kanya hindi lang ang pera, kundi pati na rin ang nag-iisa nitong anak na babae. Noong una, puno siya ng pasasalamat. Ngunit habang lumalaki ang kumpanya, habang dumarami ang kanyang tagumpay, ang pasasalamat ay unti-unting napalitan ng inis. Ayaw niyang isipin na may utang na loob siya kanino man. Gusto niyang maniwala na lahat ng ito ay dahil sa sarili niyang galing. Ang tulong ng pamilya ni Elena ay naging isang tinik sa kanyang lalamunan, isang paalala na hindi niya ito sinimulan ng mag-isa. Kaya't nagsimula siyang gumastos, mga mamahaling sasakyan, mga relos, ang pagsusugal. Ito ang paraan niya para patunayan sa sarili na siya ang may kontrol na pera niya ito. At si Elena? Habang nagtatagumpay siya, mas lalong lumulubog si Elena sa pagiging simpleng may bahay. Naging paalala na rin ito ng kanyang pinanggalingan. Hindi niya kasalanan. Kasalanan ni Elena. Ito ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Kasalanan ni Elena dahil naging kontento ito. Kasalanan ni Elena dahil hinayaan nitong mawala ang kislap sa kanilang pagsasama. Isang ping mula sa kanyang laptop ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang bagong email. Nakita niya ang subject line at ang nagpadala at biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. From the Office of the Board of Directors. Subject: Urgent. Notice of a surprise financial audit. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang email. Ang mga salita ay tila lumulundag mula sa screen. Effective next week. A full and comprehensive audit of all company accounts to ensure transparency and integrity. Ang laptop ay tila naging isang blok ng yelo. Isang malamig na pawis ang tumulo mula sa kanyang noo. Ang 2 araw na palugit mula sa mga nagpapautang. At ngayon, isang sorpresang audit mula sa board. Ang mga pader ay nagsisimula nang bumagsak sa paligid niya. Ang mga sumunod na araw ay isang malabong panaginip para kay Elena. Ang malaking bahay na dati isang palasyo ng kanyang mga pangarap ay naging isang malamig at malawak na kulungan. Ang katahimikan ay nakakabingi. Pinupuno lamang ng paminsan-minsang tahol ni Osas o ng tunog ng kanyang sariling paghinga. Hindi na siya umiiyak, tila naubos na ang lahat ng luha sa kanyang mga mata. Ang natira na lang ay isang manhid na pakiramdam, isang mabigat na kumot ng kawalan na bumabalot sa kanya mula umaga hanggang gabi. Ang email mula sa bangko ay sinundan ng isang opisyal na sulat. Nakalagay sa isang mamahaling sobre, ngunit ang laman ay masahol pa sa basura. Isang final demand para sa kanilang housing loan. Kung hindi mababayaran ang 3 buwang hulog sa loob ng 15 araw, sisimulan na ng bangko ang foreclosure proceedings. Hawak niya ang papel, ngunit parang hindi niya naiintindihan ang mga salita. Foreclosure. Isang salitang naririnig lang niya sa mga balita, isang bagay na nangyayari sa ibang tao, hindi sa kanya, hindi sa perpektong buhay niya, ngunit wala na ang perpektong buhay na yon. Ang natira na lang ay mga guhong plano. Isang gabi, habang nakaupo siya sa dilim ng kanilang sala, tanging ang liwanag mula sa buwan sa labas ang nagsisilbing ilaw, naramdaman niya ang pagdikit ng isang mabalahibong katawan sa kanyang binti. Si Osas, ipinatong nito ang ulo sa kanyang kandungan at tumingin sa kanya na may mga matang puno ng pag-unawa, na para bang alam nito ang lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Niyakap niya ang aso ng mahigpit. Ikaw na lang ang natitira sa akin, di ba boy? Bulong niya, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at bumagsak sa balahibo ng aso. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang bagong damdamin ang nagsimulang mamuo. Inis. Inis sa sarili. Paano niya hinayaang mangyari ito? Paano siya naging ganito kahina? Kinabukasan, para lang may magawa,
para takasan ang mga multo sa kanyang isipan, nagpasya siyang maglinis. Sinimulan niya sa mga lugar na hindi niya karaniwang pinupuntahan. At dinala siya ng kanyang mga paa sa isang maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag, ang dati niyang home office na matagal nang naging bodega. Pagbukas niya ng pinto, isang amoy ng alikabok at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Ang mga gamit ay nababalutan ng puting tela na parang mga kalansay na naghihintay sa dilim. May kung anong nag-udyok sa kanya na pumasok. Dahan-dahan niyang inalis ang takip sa isang malaking drafting table. Ang ibabaw nito ay makinis pa rin. Ang mga daliri niya ay gumapang dito. Naaalala ang pakiramdam ng pagguhit, ng paglikha. Sa isang sulok, nakita niya ang isang bunton ng mga mahahabang tubo na gawa sa karton. Alam niya kung ano ang mga iyon. Dahan-dahan niyang kinuha ang isa. Tinanggal ang takip nito at maingat na inilabas ang laman, isang blueprint. Ang disenyo para sa isang modernong beach house sa Batangas na nanalo ng parangal maraming taon na ang nakalipas. Naalala niya ang bawat linya, ang bawat sukat. Naalala niya ang puyat at pagod, ngunit pati na rin ang kagalakan nang makita niya itong natapos. Isa-isa niyang binuksan ang iba pang mga blueprints, mga bahay, mga gusali, mga plano na puno ng pangarap. Ang kanyang mga pangarap. Bago dumating si Marco, bago niya isinuko ang lahat. Sa likod ng mga tubo, nakasandal sa pader, ay isang malaking frame na nakabalot din. Inalis niya ang takip at bumungad sa kanya ang salamin nito na puno ng alikabok. Pinunasan niya ito gamit ang laylayan ng kanyang damit. Isang parangal. Architect of the Year. At sa ilalim nito, ang kanyang pangalan, Alena Reyes. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng frame. Isang babaeng maputla, magulo ang buhok, at may mga matang walang buhay. Ang refleksyon ay nakapatong sa kanyang pangalan, ngunit tila dalawang magkaibang tao ang mga ito. Sino ang babaeng yan? Nasaan na ang Alena Reyes na kayang magpatayo ng mga gusali? Ang babaeng kinikilala at hinahangaan? Ano ang nangyari sa kanya? Naramdaman niya ang isang kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang kislap, isang bagay na matagal nang natutulog sa loob niya, ang biglang nagising. Tumayo siya para umalis na sana sa kwarto nang biglang natabig ng kanyang siko ang isang kahon sa sahig. Isang kahon na may markang Marco, Old Files. Bumagsak ang ilang folder sa sahig. Nagkalat ang mga papeles. Napabuntong hininga siya at nagsimulang pulutin ang mga ito. Mga lumang kontrata, mga resibo, mga papeles na walang kwenta. Isasauli na sana niya ang huling folder sa kahon nang isang dokumento ang nahulog mula rito. Isang report tungkol sa isang land acquisition sa Laguna. Dahil sa ugali o marahil dahil sa bagong gising na bahagi ng kanyang utak, sinipat niya ito. Tiningnan niya ang mga numero, ang mga sukat, ang mga petsa. Bilang isang arkitekto, sanay siyang magbasa ng mga teknikal na dokumento. Ang kanyang isip ay sinanay na maghanap ng mga pagkakamali, ng mga bagay na hindi magkakatugma. At may nakita siya, isang maliit na detalye na maaaring hindi mapansin ng iba. Sa isang pahina, ang sukat ng lupain ay nakasaad bilang 2.9 hectares, ngunit sa kasunod na pahina, sa deed of sale, ang sukat na narehistro ay 2.2 hectares lamang. May nawawalang 0.3 hectares. At ang presyo? Pareho pa rin. Ibinayad ng kumpanya ang presyo para sa 2.9 hectares na pakunot ang kanyang noo. Baka tipo lang. Ngunit tiningnan niya ang petsa ng transaksyon. At ang pangalan ng broker. At ang pangalan ng surveyor. Ang kanyang isip na sinanay sa lohika at detalye ay nagsimulang magtrabaho. Kumokonekta ng mga tuldok na hindi niya alam na naroroon pala. Ito ay hindi lang isang simpleng pagkakamali. May mali. Isang malaking pagkakamali. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, ang blangkong pakiramdam ni Alena ay napalitan ng isang matalas,
na interes. Ang maliit na pagkakamali sa lumang dokumento ay hindi lang isang kislap. Ito ay naging isang apoy. Isang apoy na mabilis na kumalat at sinunog ang lahat ng natitirang kalungkutan at pag-aalinlangan sa puso ni Alina. Ang dating malungkot na bahay ay biglang nagkaroon ng bagong enerhiya. Ang malaking lamesa sa hapagkainan na dati pinaglalaanan ng mga perpektong handa para kay Marco ay naging sentro ng kanyang investigasyon. Kinuha niya ang lahat ng kahon ng mga lumang file ni Marco mula sa bodega at ibinuhos ang mga ito sa ibabaw ng lamesa. Sa loob ng sumunod na 2 araw at 2 gabi, nabuhay muli ang arkitekto sa loob niya. Ang kanyang mga kilos ay naging matalas at may layunin. Ang pagiging metikuloso na dati niyang ginagamit sa paggawa ng mga blueprint ay ibinuhos niya ngayon sa pag-aaral ng mga papeles. Gamit ang kanyang mga luma, ngunit dekalidad na drafting tools, ginuhitan niya ng pula ang bawat kahina-hinalang numero. Naglatag siya ng mga spreadsheets sa sahig. Kinukumpara ang mga petsa at mga halaga. Ang kanyang isip na sinanay na mag-isip sa paraang 3-dimensional ay nagsimulang bumuo ng isang mapa. Isang mapa na nagpapakita kung paano dumadaloy ang pera ng kumpanya, hindi patungo sa mga lehitimong proyekto, kundi papalabas, patungo sa mga hindi kilalang account. Nakita niya ang pattern, paulit-ulit, mga overvalued na land purchases, mga invoice mula sa mga construction supplier na hindi niya mahanap sa internet, mga malalaking bayad para sa consultation fees sa mga kumpanyang may kahina-hinalang pangalan. Ito ay hindi lang simpleng pagnanakaw, ito ay isang komplikado at pinag-isipang sistema. At habang mas marami siyang natutuklasan, mas lalo niyang naiintindihan na hindi niya ito kayang buuin ng mag-isa. May mga kulang na piraso. Kailangan niya ng isang taong nasa loob, isang taong nakakaalam ng mga sikreto ng pananalapi ng De Leon Realty. At isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Mang Nestor. Si Mang Nestor ay ang dating head accountant ng kumpanya. Matanda na ito at tapat sa kanyang ama bago pa man dumating si Marco. Sa pilitan itong pinagretiro ni Marco, 2 taon na ang nakalipas, pinalitan ng isang mas bata at mas madaling kontrolin. Nahanap ni Alena ang numero nito sa isang lumang business card. Nanginginig ang kanyang kamay nang tawagan niya ito. Hello? Sagot ng isang pamilyar ngunit matandang boses. Mang Nestor, si Alena po ito. Alena Reyes, isang sandaling katahimikan. Ma'am Alena, kamusta na po kayo? Matagal na tayong di nagkita. Mabuti po, Mang Nestor. Pwede ko po ba kayong makausap? May mahalaga lang po akong itatanong. Personal po. Pumayag si Mang Nestor na makipagkita. Nagkasundo sila sa isang maliit at lumang coffee shop sa Maynila, malayo sa mga lugar na kanilang karaniwang pinupuntahan. Kinabukasan, dala ang isang folder na puno ng kanyang mga natuklasan. Dumating si Alena sa kanilang tagpuan. Nakita niya si Mang Nestor sa isang sulok. Mas lalo itong pumayat at namuti na ang buhok. Ma'am Alena, bati nito ng may paggalang. Alena na lang po, Mang Nestor, sabi niya, sabay ngiti. Inilapag niya ang folder sa mesa. May ipapakita po ako sa inyo at kailangan ko po ng tulong ninyo. Isa-isa niyang ipinaliwanag ang kanyang mga nakita. Ang mga discrepancy sa sukat ng lupa, ang mga pekeng invoice, ang mga shell company. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang dahan-dahang pagbabago sa mukha ni Mang Nestor. Ang pagtataka ay napalitan ng pag-aalala at sa huli, ng isang malungkot na pag-unawa. Matagal ko na pong kutob na may mali, ma'am. Mahinang sabi ni Mang Nestor matapos tingnan ang mga papeles. Noong nandoon pa ako, sinubukan kong tanungin si Sir Marco tungkol sa ilang transaksyon, pero nagagalit lang siya. Sabi niya, trabaho ko lang ang mag-record, hindi ang magtanong. Kilala niyo po ba ang mga kumpanyang ito? Tanong ni Alena
sabay turo sa listahan ng mga shell company na kanyang ginawa. Tinitigan ito ni Mang Nestor ng matagal. Kinuha niya ang kanyang salamin at inilapit ang papel sa kanyang mga mata. Bigla siyang natigilan sa isang pangalan, Del Fuego Holdings. Ano po ang tungkol dyan? Huminga ng malalim si Mang Nestor. Ang Del Fuego Holdings po. Yan po ang kumpanyang bumibili ng mga materyales sa mas mababang halaga. Tapos ibebenta sa De Leon Realty sa presyong triple. Sila po ang palaging nakakakuha ng kontrata. At ang nagmamay-ari po ng Del Fuego Holdings ayon sa mga dokumentong pinapirmahan sa akin ni Sir Marco noon. Sino po? Tanong ni Alena. Halos hindi na makahinga. Tumingin si Mang Nestor ng diretso sa kanyang mga mata. Ang tingin ay puno ng awa. Ang pangalan po na nakarehistro ay Katrina S. Villamonte. Ang Villamonte po, yan ang pagkakaalam ko, ay ang maiden name ng nanay ni Ma'am Katrina Salvador. Isang malamig na hangin ang tila dumaan sa loob ng coffee shop. Hindi lang pala siya isang kerida. Hindi lang siya isang taksil na kaibigan. Si Katrina ay isang kasabwat. Ang pagtataksil ay mas malalim at mas madilim pa kaysa sa kanyang inaakala. Hindi lang puso niya ang kanilang sinira. Winawasak din nila ang kumpanyang itinayo ng kanyang pamilya. Nagpasalamat si Alena kay Mang Nestor na nangakong tutulong sa anumang paraan. Umuwi siyang baon, ang huling piraso ng palaisipan. Pagdating niya sa bahay, hindi siya dumiretso sa dining table. Dumiretso siya sa kanyang kwarto, sa harap ng isang malaking salamin. Tinitigan niya ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya. Hindi na ito ang babaeng wasak at talunan. Hindi na ito ang babaeng umiiyak sa sahig. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng may mga matang nag-aapoy. Ang dating lambot sa kanyang mukha ay napalitan ng mga matitigas na linya ng determinasyon. Ang kanyang mga balikat ay tuwid. Hindi na siya si Alena de Leon, ang asawa. Siya si Alena Reyes, ang arkitekto. At ang mga taong sumira sa kanyang buhay ay nagkamali ng akala. Hindi sila isang bahay na basta-basta lang niyang iiwanan. Sila ang gusaling may sira ang pundasyon. At siya, bilang ang orihinal na arkitekto, alam niya kung aling mga pader ang unang babagsak. Alam niya kung saan ilalagay ang dinamita. Dinampot niya ang kanyang cellphone mula sa ibabaw ng mesa. Walang pag-aalinlangan. Walang takot. Nagdial siya ng isang numero. "Hello, attorney," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng bakal. "Si Alena Reyes ito. Mayroon akong kailangan ibigay sa'yo. Sa tingin ko, hawak ko na ang lahat ng kailangan natin. Oras na para tapusin to." Ang conference room ng De Leon Realty ay malamig at tahimik. Ang mahabang lamesa na gawa sa mahogany ay kumikinang sa ilalim ng mga modernong ilaw. Sa labas ng mga pader na gawa sa salamin, makikita ang abalang syudad. Ngunit sa loob ng silid, ang oras ay tila huminto, naghihintay. Sa dulo ng lamesa, nakaupo si Alena. Hindi na siya ang asawang umiiyak sa dilim. Ang babaeng naroroon ngayon ay nakasuot ng isang matulis na itim na power suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali sa isang mababang bun. Ang kanyang mukha ay may kaunting makeup, sapat lang para bigyang diin ang talim sa kanyang mga mata. Sa kanyang kanan ay nakaupo ang kanyang abogado, si Attorney Santos. Sa kanyang kaliwa, si Mang Nestor, na may dalang isang makapal na ledger. Sila ang unang dumating. Sila ang nagtakda ng entablado. Sakto sa 2:00 ng hapon, bumukas ang pinto. Pumasok si Marco, kasunod si Katrina. Mayroon silang ere ng pagkainis na tila na istorbo mula sa mas mahahalagang bagay. Nakita ni Marco si Alena sa dulo ng lamesa at isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Si Katrina naman ay tiningnan lang si Alena na para bang isa itong dumi sa ilalim ng kanyang sapatos. "Alena, anong kalokohan to?" Bungad ni Marco. Hindi man lang umupo. "Isang emergency board meeting.
May mas mahahalaga kaming ginagawa kaysa sa mga drama mo. Hindi sumagot si Alena. Tumingin lang siya sa kanyang abogado. Tumayo si Attorney Santos. Good afternoon, Mr. De Leon, Miss Salvador. At sa mga miyembro ng board, ipinatawag ang pulong na ito dahil sa mga seryosong usapin na direktang nakaaapekto sa integridad at kinabukasan ng De Leon Realty. Pakiusap, maupo kayo. Nagkatinginan si Marco at Katrina. Nagkibit-balikat at naupo sa kabilang dulo ng lamesa, malayo kay Alena. Ang ibang board members, na karamihan ay matatandang kasosyo pa ng ama ni Alena, ay nagpakita ng pagkalito sa kanilang mga mukha. Magsimula tayo sa isang personal na bagay, kalmadong sabi ni Attorney Santos. Ang kliyente ko, si Mrs. Alena Reyes de Leon, ay magsasampa ng kasong annulment laban sa kanyang asawa, si Mr. Marco de Leon, sa salang adultery. Ilang miyembro ng board ang nagulat. Si Marco ay tumawa lang ng mahina. Yun lang pala. Kailangan pa ba ng meeting para dyan? Mag-usap tayo sa korte, Alena. Hindi natinag si Alena. Hindi pa tayo tapos, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at matatag. Ang pagtataksil mo sa akin ay isa lang maliit na bahagi ng mas malaki at mas marumi mong pagtataksil sa kumpanyang ito. Sa isang hudyat mula kay Alena, isang malaking screen sa pader ang umilaw. Ang unang ipinakita ay isang litrato. Ang litrato ni Marco at Katrina sa hotel. Nakuha mula sa CCTV footage na nakuha ng kanyang abogado. Ito ay simula lamang, patuloy ni Alena. Dito na siya tumayo. Ang kanyang presensya ay tila napuno ang buong silid. Naglakad siya palapit sa screen na para bang isang arkitektong nagprepresenta ng kanyang obra. Sa loob ng maraming taon, akala nating lahat ay lumalago ang kumpanyang ito. Ngunit ang totoo, unti-unti itong sinisira mula sa loob. Isa-isang lumabas sa screen ang mga dokumento. Ang deed of sale para sa lupain sa Laguna. Ang mga pekeng invoice mula sa mga hindi kilalang supplier. Ang mga bank statement na nagpapakita ng paglipat ng malalaking halaga sa mga kahina-hinalang account. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga ebidensya ng sistematikong pagnanakaw na ginagawa ni Mr. De Leon. Paliwanag ni Alena. Ang kanyang boses ay parang isang kutsilyo. Sa tulong ni Mang Nestor, na naririto ngayon, natuklasan namin ang pattern. Biglang nawala ang nangiti sa mukha ni Marco. Ang kanyang pagkainis ay napalitan ng pag-aalala. Napatingin siya sa mga board members na ngayon ay seryosong nakikinig. Ang kanilang mga noo ay nakakunot. This is ridiculous! Gawa-gawa lang lahat yan. Protesta ni Marco. Ang kanyang boses ay medyo tumaas. Talaga ba, Marco? Tanong ni Alena. Hindi inaalis ang kanyang tingin sa screen. At doon, ipinakita niya ang huling piraso ng kanyang presentasyon, ang corporate structure ng Del Fuego Holdings. Ang Del Fuego Holdings, sabi ni Alena, ang kumpanyang palaging nakakakuha ng kontrata para sa construction materials, ang kumpanyang nagbebenta sa atin sa presyong triple sa merkado. Isang kumpanyang akala nating lahat ay isang lehitimong supplier. Tumingin siya ng diretso kay Katrina, na ngayon ay namumutla na. Pero ang totoo, ang Del Fuego Holdings ay pag-aari ng isang Katrina Eseb Villamonte. Villamonte? Ang maiden name ng nanay mo, hindi ba, Katrina? Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa buong silid. Si Katrina ay tila napako sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at hindi makapaniwala. Hindi lang ito simpleng adultery, sabi ni Attorney Santos, muling tumayo. Ito ay isang kaso ng syndicated estafa, money laundering at economic sabotage laban sa sarili ninyong kumpanya. Lumapit si Alena sa tapat ni Katrina. Tinitigan ito ng diretso sa mga mata. Ang lahat ng sakit at pait ay nagtipon sa kanyang boses, ngunit nanatili itong malamig. Ang pera, ang kumpanya,
Lahat yan, mababawi. Pero ang pagkakaibigan natin, yun ang pinakamalaking kasinungalingan sa lahat. Hindi totoo yan. Magsasampa ako ng kaso. Libel. Nagsimulang maghisterya si Katrina. Huli na ang lahat. Mahinang sagot ni Alina. At sa hudyat na yon, bumukas ang pinto ng conference room. 2 lalaking nakauniporme ng pulis ang pumasok, kasama ang isang detective na may dalang mga dokumento. Ang sigawan sa loob ng silid ay biglang natigil. Ang lahat ng mata ay napunta sa mga bagong dating. Marco De Leon, Katrina Salvador? Tanong ng detective. Ang kanyang boses ay malakas at may autoridad. Mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo. Inaaresto kayo sa kasong syndicated estafa at fraud. Ang tunog ng pag-click ng mga posas sa mga kamay ni Marco at pagkatapos ay kay Katrina ay ang tanging maririnig. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkatalo at gulat. Habang hinihila sila palabas ng silid, ang kanilang mga mata ay puno ng galit na nakatutok kay Alena. Ngunit si Alena ay hindi natinag. Tahimik lang siyang nanood. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Habang ang 2 taong sumira sa kanyang buhay ay hinaharap na ang simula ng kanilang pagbagsak. Ang pag-aresto kina Marco at Katrina ay naging isang malaking sunog na mabilis kumalat sa balita. Sa loob lamang ng ilang oras, ang pangalan ng De Leon Realty ay naging headline sa bawat news website at programa sa telebisyon. Sa unang araw hindi lumabas ng bahay si Alena. Ang kanyang gate ay kinubkob ng mga media van at mga reporter na nag-aabang na parang mga buwitre. Ang kanyang cellphone ay walang tigil sa pag-ring. Ngunit sa halip na matakot o magtago, naramdaman niya ang isang kakaibang katahimikan. Tapos na ang giyera. Ito na ang mga kalat na kailangan niyang linisin. Sa pangalawang araw, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Sa halip na mag-issue ng isang written statement, nagpasya siyang harapin sila. Nagsuot siya ng isang simpleng puting bestida, naglagay ng kaunting kolorete sa mukha, at lumabas para harapin ang mga kamera. Mrs. De Leon, ano po ang masasabi ninyo sa mga akusasyon laban sa inyong asawa? Totoo po bang kasabwat ang inyong matalik na kaibigan? Ano po ang mangyayari sa De Leon Realty? Sunod-sunod na tanong ang sumalubong sa kanya. Ngunit sa halip na mataranta, huminga siya ng malalim at ngumiti, isang ngiting kalmado at puno ng kontrol. Magandang umaga po sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Naiintindihan ko po ang inyong interes sa mga kaganapan. Ngunit sa ngayon, hayaan po nating umusad ang proseso ng batas. Ang masasabi ko lang po ay ito. Ang De Leon Realty ay biktima rin sa pangyayaring ito. Ngunit tinitiyak ko sa aming mga kliyente, empleyado, at mga partner na hindi ito ang katapusan ng kumpanya. Bagkus, ito ay isang bagong simula. Isang pagkakataon para maglinis at magpatibay. Maraming salamat po. Pagkatapos noon ay tumalikod na siya at pumasok sa loob. Walang madramang detalye, walang pag-iyak, tanging isang babaeng may dignidad at lakas. Isang linggo ang lumipas. Ang annulment ay naisampa na. Ang board of directors sa kanyang rekomendasyon ay nagtalaga ng isang interim CEO para pamahalaan ang kumpanya habang inaayos ang gusot. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang abogado. Alena, sabi ni Attorney Santos, si Marco, gusto ka raw niyang makausap. Hinihiling niya ito bilang pabor bago siya ilipat sa city jail. Sa simula, tumanggi si Alena. Ano pa ba ang kailangan nilang pag-usapan? Ngunit pagkatapos mag-isip, pumayag siya. Kailangan niya ito. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili niya. Kailangan niya ng tuldok. Ang kulungan ay maingay at masikip. Malayo sa malapalasyong opisina na dati pinaghaharian ni Marco. Nang pumasok si Alena sa visitation area, nakita niya ito sa likod ng isang makapal na salamin.
Nakasuot ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang dating kumpiyansa at yabang ay wala na. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay pagod. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. "Alena," sabi niya sa teleponong nag-uugnay sa kanila. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Salamat. Salamat sa pagdating mo." Hindi sumagot si Alena. Tinitigan niya lang ito. "Patawarin mo ako, Alena." Pagpapatuloy ni Marco, nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Alam kong wala akong kwentang asawa. Nagkamali ako. Nilin lang ako ni Katrina. Ginulo niya ang isip ko. Pero ikaw ang mahal ko. Palagi. Please, Alena, tulungan mo ako. Bawiin mo ang kaso. Magsimula tayo ulit. Pinakinggan lang ni Alena ang bawat salita. Hinintay niyang maramdaman ang kahit anong kirot, kahit anong awa. Pero wala. Ang kanyang puso ay kalmado na parang isang lawa na walang alon. "Tapos ka na ba, Marco?" Mahinahong tanong ni Alena. Natigilan si Marco. "Anong ibig mong sabihin?" "Ang Marco na minahal ko, matagal nang patay," sabi ni Alena. Ang kanyang boses ay walang bahid ng galit, tanging isang malamig na katotohanan. "Ang lalaking kaharap ko ngayon ay isang estranghero. Hindi kita tinutulungan hindi dahil sa galit ako. Hindi na kita tinutulungan dahil wala na akong pakialam. Alena, please." Pagmamakaawa nito. "Hindi ako naparito para makipag-areglo." Pagpuputol ni Alena. "Naparito ako para magpaalam, para isara ang librong ito ng tuluyan. Mula ngayon, hindi na ako si Mrs. De Leon. Ako si Alena Reyes." Tumayo siya. "Paalam, Mang Marco." Tumalikod siya at hindi na lumingon pa. Kahit na narinig niya ang desperadong pagsigaw ni Marco sa kanyang pangalan sa kabilang panig ng salamin. Pag-uwi niya sa bahay, naramdaman niya ang isang kalayaan na hindi niya pa naramdaman kailanman. Ngunit ang bahay ay puno pa rin ng mga alaala. Ang bawat sulok ay may anino ng nakaraan. Imbes na mag-impake at umalis, pumasok siya sa bodega. Hinanap niya ang isang lumang sledgehammer na ginagamit nila sa construction noon. Dinala niya ito sa gitna ng sala, sa tapat ng isang pader na naghihiwalay sa kusina. Isang pader na palaging sinasabi ni Marco na huwag gibain dahil masisira ang disenyo. Itinaas niya ang mabigat na martilyo at sa buong lakas niya, ibinagsak niya ito sa gitna ng pader. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Isang malaking butas ang lumitaw. Ang alikabok at mga piraso ng semento ay lumipad sa hangin. Ngunit hindi siya tumigil. Muli at muli niyang ibinagsak ang martilyo. Bawat hampas ay isang paglaya. Bawat butas ay isang bagong simula. Hinahampas niya hindi lang ang pader, kundi ang 15 taon ng pagsunod, ang mga kasinungalingan, ang sakit, ang pagtataksil. Nang mapagod siya, humihingal at pinagpapawisan, ibinaba niya ang martilyo. Tinitigan niya ang nagibang pader. Sa unang pagkakataon, pumasok ang liwanag mula sa kusina, patungo sa sala, nang walang harang. Ang espasyo ay biglang naging mas malawak, mas bukas, mas malaya. Sa gitna ng kanyang paghingal, tumunog ang kanyang cellphone, isang numerong hindi niya kilala. "Hello?" Sagot niya. "Hello, is this Architect Alena Reyes?" Tanong ng isang boses ng babae. Natigilan si Alena. Matagal na niyang hindi narinig na may tumawag sa kanya sa ganoong titulo. "Yes, this is she." "Good afternoon, ma'am. My name is Mrs. Gonzaga. I got your number from a friend. I saw your old beach house design in a magazine. And I was wondering if you are accepting new projects." Napatingin si Alena sa paligid, sa nagibang pader, sa mga blueprint na nakakalat sa mesa, sa alikabok na simbolo ng pagbabago. Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. "Yes," sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng bagong sigla. "Yes, I am." Kinagabihan, pagod ngunit masaya,
Kinuha niya ang mga sulat mula sa kanilang mailbox, mga bill, mga junk mail, at isang sobre. Isang simpleng puting sobre na walang tatak. Ang return address ay nakasulat kamay, Manila City Jail, at ang pangalan ng nagpadala, Katrina Salvador. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating tahimik na bahay ni Elena ay naging isang pugad ng aktibidad. Ang tunog ng martilyo at lagari ay naging pang-araw-araw na musika. Ang alikabok ng nakaraan ay napalitan ng alikabok ng konstruksyon, isang alikabok na may dalang pangako ng pagbabago. Ang bahay na dating simbolo ng kanyang pagkakakulong ay dahan-dahang nagbago ng anyo, sumasabay sa pagbabago ng kanyang buhay. Ang mga madidilim na pader ay pininturahan ng puti. Ang mga bintana ay pinalakihan para pumasok ang mas maraming liwanag. Ang dating formal na sala ay naging isang open concept space kung saan ang kusina, dining at living area ay magkakaugnay, isang espasyong humihinga, isang espasyong malaya. Sa gitna ng lahat ng ito, naging abala si Elena. Ang tawag mula kay Mrs. Gonzaga ay naging isang tulay. Mabilis kumalat ang balita na ang premyadong arkitekto na si Elena Reyes ay bumalik na. Sunod-sunod na proyekto ang dumating, mga bahay, maliliit na commercial building, mga renovation. Isang umaga, nakatayo si Elena sa harap ng kanyang drafting table. Hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Ang dating bodega ay isa ng maliwanag at modernong studio kung saan ang mga pader ay puno ng mga bagong blueprint at mga sample ng materyales. Sa sahig, mahimbing na natutulog si Osas sa ilalim ng sinag ng araw na tumatagos sa malaking bintana. Sa gitna ng kanyang trabaho, napadako ang kanyang tingin sa isang maliit, nakatuping sulat na nakapatong sa gilid ng kanyang mesa. Ang sulat mula kay Katrina. Isang buwan na itong naroon, hindi niya ito binubuksan, hindi dahil sa takot, kundi dahil pakiramdam niya ay hindi pa tamang panahon. Ngunit ngayong umaga, sa katahimikan ng kanyang bagong buhay na tahanan, naramdaman niyang handa na siya. Kinuha niya ang sulat, naupo sa isang silya, malapit sa bintana, at dahan-dahan itong binuksan. Ang sulat kamay ni Katrina ay magulo, tila isinulat ng nanginginig. Elena, hindi ko alam kung bakit ko pa ito isinusulat. Siguro dahil sa gabi, dito sa loob, wala akong ibang makausap kundi ang sarili kong mga demonyo. At lahat sila, kamukha mo. Gusto kong sabihing nagsisisi ako, pero hindi ko alam kung paano. Ang pagsisisi ba ay ang takot na nararamdaman ko araw-araw? Ang pagsisisi ba ay ang pagkamuhi ko sa sarili ko tuwing nakikita ko ang refleksyon ko sa maruming salamin? Ang inggit, Elena, isa siyang halimaw. Habang lumalaki, kumakain ito ng lahat ng kabutihan sa loob mo hanggang sa wala nang matira, kundi lason. Pinakain ko ang halimaw na yon sa loob ng 20 taon at ikaw ang palagi niyang gustong kainin. Hindi ito para humingi ng tawad. Alam kong wala akong karapatan. Isinulat ko ito dahil kailangan kong sabihin sa isang tao, kahit sa huling pagkakataon, ang totoo. Ang kasalanan ko ay hindi lang ang pagnanakaw o ang pagtataksil. Ang pinakamalaking kasalanan ko ay ang pagwasak sa nag-iisang taong nagpakita sa akin ng tunay na pagkakaibigan. Patawad kung kaya mo. Kung hindi, naiintindihan ko. Katrina. Tinupi ni Elena ang sulat. Wala siyang naramdamang galit. Wala ring awa. Tanging isang malalim at nakakapagpalayang lungkot. Isang lungkot para sa isang pagkakaibigang nasayang at para sa isang babaeng nilamon ng sarili nitong dilim. Tumayo siya at naglakad patungo sa bagong fireplace na kanyang idinisenyo. Kumuha siya ng posporo, sinindihan ang sulok ng papel at pinanood itong dahan-dahang maging abo. Ang pagpapatawad, naisip niya, ay hindi para sa taong nagkasala sa'yo. Ito ay para sa sarili mo. At sa pagsunog niya sa sulat,
Hindi niya pinapatawad si Katrina. Pinapalaya niya ang sarili niya mula sa huling bigat ng nakaraan. Kinagabihan, nag-imbita siya ng ilang piling panauhin para sa isang simpleng housewarming. Ang kanyang mga magulang, si Mang Nestor at ang pamilya nito at ang kanyang abogado. Ang bahay ay puno ng masayang tawanan at kwentuhan. Ang amoy ng masarap na pagkain ay pumuno sa hangin. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, ang bahay ay muling naging isang tahanan. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga bisita, ang kanyang mga magulang na masayang nakikipagkwentuhan, si Mang Nestor na nagpapasalamat sa bago nitong trabaho bilang consultant sa kanyang maliit na architectural firm, naramdaman ni Alena ang isang ganap na kapayapaan. Lumabas siya sa bagong gawang terrace, dala ang isang baso ng alak. Ang hangin ng gabi ay sariwa. Ang mga bituin ay kumikinang sa langit. "Ang ganda ng ginawa mo dito, anak," sabi ng kanyang ama, na sumunod pala sa kanya sa labas. "Salamat, Tay," sagot ni Alena, nakangiti. "Pero ang mas maganda," sabi ng kanyang ama, habang tinitingnan siya ng may pagmamalaki sa mga mata, "ay ang ginawa mo dito." At itinuro nito ang kanyang dibdib. "Ipinagmamalaki kita, Alena." Niyakap niya ang kanyang ama ng mahigpit. At sa yakap na yon, naramdaman niya ang huling piraso ng kanyang nabasag na puso na tuluyan ng naghihilom. Nang makaalis na ang mga bisita, naupo si Alena sa kanyang paboritong silya sa terrace, nakatanaw sa tahimik na hardin. Si Osas ay lumapit at humiga sa kanyang paanan. Ipinatong ang ulo nito sa kanyang mga paa. Huminga siya ng malalim. Nilalasap ang bawat sandali. Ang buhay niya ay hindi na perpekto ayon sa pamantayan ng iba. Ngunit ito ay totoo. Ito ay sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi niya alam kung magmamahal siyang muli. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot. Dahil alam niya na kung ano man ang dumating, kaya niyang harapin. Dahil ang pinakamatibay na pundasyon ay hindi gawa sa semento o bakal. Ito ay gawa sa pagkilala at pagmamahal sa sarili. At ang pundasyong yon, siya mismo ang nagdisenyo at nagpatayo. At alam niyang hinding-hindi na ito muling magigiba. At dito po nagtatapos ang makulay at mapusok na kwento ni Alena Reyes. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang bawat kabanata, bawat emosyon, at bawat luha ay hindi mabubuo kung wala ang inyong mainit na suporta. Habang isinusulat ko ang kwento ni Alena, isa lang ang laging nasa isip ko. Ang tibay ng puso ng isang babae. Nais kong ibahagi ang isang paglalakbay na hindi lamang tungkol sa sakit ng pagtataksil, kundi tungkol din sa paghilom, pagbangon, at muling pagtukla sa sariling halaga. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi laging matatagpuan sa piling ng iba. Minsan, ito ay natatagpuan sa proseso ng muling pagbuo sa ating mga sarili mula sa mga guho ng nakaraan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili upang tuluyang lumaya. Naway ang kwento ni Alena ay mag-iwan sa inyo ng inspirasyon at pag-asa na kahit sa pinakamadilim na sandali, mayroong liwanag na naghihintay. At ang pinakamatibay na pundasyon na maaari nating itayo ay ang pagmamahal at pagtitiwala sa ating sariling kakayahan. Ano ang aral na inyong natutunan sa kwentong ito? Ibahagi naman po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Nais ko pong marinig ang bawat isa sa inyo. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Hanggang sa susunod na kwento. Nagmamahal, Kwentong Puso TV.